Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng patuloy na pag-init ng sitwasyon sa West Philippine Sea at pagdagsa ng mga banta mula sa labas, unti-unti nang lumilinaw ang direksyon ng Philippine Air Force pagdating sa kanilang Long-Delayed Multi-Role Fighter o MRF program. At ayon sa pinakabagong report mula sa South Korea, pati na rin sa defense watchers tulad ng Max Defense PH, lumalakas ang paniniwala na baka ang Pilipinas ay tuluyang mapunta sa pagpili ng KF-21 Boracay bilang susunod nitong multi-role fighter jet. Pero paano nga ba umabot sa puntong ito? At bakit biglang naging pinakamalakas na contender ang isang jet na hindi pa man fully operational ay pinagkakaguluhan na ng iba't ibang bansa? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang punto, ayon sa bagong ulat mula South Korea, may growing belief daw na ang Pilipinas ay posibleng mag-end up na bumili ng KF-21 Boracay pagdating ng panahon na ready na itong tumanggap ng export orders. Ibig sabihin, habang papalapit na ang pagsisimula ng export phase ng Boracay, lalo nang nakikita ng mga Koreano na posibleng ang Pilipinas ang isa sa unang tatangkilik nito. Kung matatandaan, ang MRF project ng Pilipinas ay nagkaroon ng mahabang proseso, maraming delays at maraming beses ding nagkaroon ng pagbabago sa rekomendasyon. Matagal ng frontrunners ang dalawang jets, ang Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper at ang Sub-JAS-39E F Gripen. Parehong kilala, parehong tested, parehong may magandang reputation. Pero ayon sa insider info mula Max Defense PH, parehong sobrang mahal at napakahaba ng delivery time. Ibig sabihin, kahit anong piliin doon sa dalawa, matatagalan pa bago makalapag sa Pilipinas ang kahit isang unit. Dito na pumapasok ang KF-21 Boracay. Ayon sa report, nagsimula raw ang Department of National Defense sa isang mas malalim na pag-aral o in-depth review ng KF-21 noong second half ng 2025. At ang naging resulta, nagulat daw maging ang ilang opisyal mula sa Air Force. Bakit? Dahil sa kabila ng pagiging twin-engine fighter ang KF-21, ang presyo nito ay mas mababa pa kaysa sa isang single-engine fighter tulad ng F-16 Viper. Sa madaling salita, mas malakas, mas bago, pero mas mura. Kung iisipin natin, medyo nakakagulat ito dahil traditionally, mas mahal dapat ang twin-engine aircraft. Pero dahil gawa ng South Korea, nakilala sa mass production efficiency at cost-effective military programs, nagawa nilang ibaba ang presyo kung ikukumpara sa Western fighters. Bukod dito, humiling na raw ang Pilipinas ng additional technical details lalo na para sa Block 2 variant ng KF-21. Ito ang variant na tinatawag na multi-role version, may kakayahang gumawa ng air defense at air superiority missions, kasama rin ang air-to-ground strikes, stand-off strikes tulad ng paggamit ng long-range missiles, maritime strike capability para sa protection ng ating karagatan, at electronic warfare functionalities na napakahalaga sa modern warfare. Kung ang Pilipinas ay humihingi na ng technical details para sa Block 2, ibig sabihin nagiging seryoso na tayo. Hindi na ito yung simpleng tanong-tanong lang. Mas malalim na pag-aaral na ito na posibleng magresulta sa actual procurement. Ngunit may malaking problema, timing. Ayon sa Max Defense PH, hindi pa maayos na masabi kung kailan makakapag-place ng order ang Pilipinas. At ito ang critical na bahagi dahil both South Korea and potential buyers are getting more aggressive. May lumabas na balita na ang United Arab Emirates, matapos ang massive bilateral investment agreements na nasecure ni President Lee Jae-myung ng South Korea, ay interesado rin sa KF-21. Kasama sa pinag-uusapan ng isang US $15 billion arms deal, at maaaring kasama rito ang significant order ng KF-21 Boracay. Kung ang UAE ay pumasok agad at bigla ang umorder ng maraming units, posibleng maipit ang production slots. Ibig sabihin, kung hindi agad umaksyon ang Pilipinas, baka ma-delay tayo ng ilang taon. Maaaring mas mauna pa ang iba kaysa sa atin, kahit na matagal na nating sinasabi na urgent ang modernization. Bukod sa UAE, may isa pang bansa na malakas ang posibilidad na bibili rin, Poland.
Kung titignan natin ang pattern ng Poland sa kanilang defense acquisition sa mga huling taon, makikita nating highly dependent na sila ngayon sa South Korean military equipment. Bumili sila ng K2 Black Panther main battle tanks, bumili rin sila ng K9 Thunder self-propelled howitzers, at maging FA-50 Fighting Eagle light combat aircraft. Lahat ito nagkakahalaga ng tens of billions of dollars. Kung sila ay nag-shift na papunta sa South Korean ecosystem sa land at air systems, malamang susunod na rin sila sa KF-21 bilang kanilang future multi-role fighter. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Simple lang, nagkakaroon ng pila. At kapag nagkaroon ng pila, hindi na tayo ang priority na bansa. Isa tayong small customer at hindi tayo bumibili ng napakalaking bilang. Kaya mas mabilis maunahan ang Philippines ng ibang bansa, lalo na ng mga bansang may kakayahang magbayad agad at ng mas malaking production order. Pero kung balik tayo sa tanong, bakit mukhang kumbinsido na ang Pilipinas sa KF-21? Ano ang dahilan? Una, presyo. Sa ngayon, ito marahil ang pinaka-importanteng factor. Ang Pilipinas ay hindi mayaman na bansa at ang budget ng DND ay hindi unlimited. Ang KF-21 ay nagbibigay ng near 5th gen features pero nasa 4.5 gitling GEN pricing. Ito ang sweet spot na hinahanap ng Pilipinas. Pangalawa, kakayahan. Ang KF-21 ay hindi lang pang air defense. Mayroon itong multi-role capability na kailangan natin lalo na at hindi lamang air threats ang pinag-uusapan sa West Philippine Sea. Kailangan din natin ang kakayahang magsagawa ng maritime strike at standoff strike capabilities, lalo na kung gusto nating mapanatiling may respeto ang mga nagkakalat sa ating exclusive economic zone. Pangatlo, logistics at familiarity. May malalim ng defense relationship ang Pilipinas at South Korea sa aviation. Ang FA-50 natin ay Korean platform. At dahil ang KF-21 ay may high level of commonality sa FA-50 pagdating sa training ecosystem, maintenance philosophy, at maging ang ilang components, magiging mas madali para sa Air Force ang pag-shift into a higher capability fighter. Pang-apat, stability at long-term support. Ang South Korea ay hindi nahihiyang magbigay ng favorable terms sa Pilipinas tulad ng ginawa nila sa FA-50 deal. Mas predictable sila kaysa sa US pagdating sa export conditions at mas flexible sila sa financing options. Ang F-16 ay napakamahal at napakabagal ng production line. Ang Gripen ay maganda, pero may kamahalan din at nagkamali ang Sweden sa pag-manage ng kanilang export pipelines. Panglima, geopolitics. Kung ang South Korea ay makapagtayo ng long-term defense presence sa Pilipinas, mas magiging mabilis ang co-production or assembly support sa future. At para sa Pilipinas, magandang strategic partner ang South Korea lalo na sa harap ng banta ng China. Ngunit mahalaga rin tandaan, wala pang final decision. Habang lumalakas ang rumors at lumalalim ang pag-aaral ng DND at PAF, kailangan pa rin natin makita kung kailan exactly ilalabas ang final contract approval. At dapat nating tandaan, hindi lang ito usapin ng performance ng aircraft. Kasama dito ang financing, training, weapons package, maintenance support, at political considerations. Sa huli, ang tanong, makakabili ba ang Pilipinas ng KF-21 habang affordable pa ito at available pa ang production slot? O maagapan tayo ng ibang bansa, tulad ng UAE at Poland? Kung totoo ang lumalakas na paniniwala ng South Korea, mukhang papunta na nga ang Pilipinas sa direksyong ito. At kung mangyari yon, magiging biggest leap forward ito para sa Philippine Air Force mula noong dumating ang FA-50. At kung ang KF-21 Boracay ang ating pipiliin, dito palang magsisimula ang tunay na era ng Philippine Air Power modernization.